Ang nakakubling Bloody Baby. Mula sa nakaraang chapter, isang napakalakas na pagsabog ang yumunig sa kalangitan sa itaas ng Qianlong Pavilion. Ang gintong liwanag mula sa Jiushan Panlong Array ay sumabog at naging isang dambuhalang haligi ng enerhiya. Mula sa malayo, kitang-kita ang haligi ng liwanag na tumagos sa mga ulap. Naramdaman ito ng lahat ng cultivator sa paligid. Sa isang burol na malayo, dalawang matandang elder ng Qianlong Pavilion ang napatingin sa langit. Nagulat sila at sumigaw kung anong nangyayari. Tinanong ng isa kung may naglalaban bang martial arts master doon. Tumingin ang isa pang elder at pawis na pawis. Naisip niya kung sinong tao ang may ganitong klaseng lakas. Bigla niyang napagtanto na may mali sa Qianlong Pavilion residence. Agad siyang sumigaw nang umatras na sila. Mabilis silang lumipad palayo. Sa isip ng elder, naiinis siya dahil nagamit ni Elder Jane ang pagkakataong ito para makatakas. Nanghihinayang siya dahil sa pagkakataong ito ay hindi niya napatay si Elder Jane. Sa ibang parte ng kagubatan, dalawang nakaitim na taga Yuming Valley ang tahimik na nanunood sa malayo. Tinanong ng isa kung anong gagawin nila at kung pupunta rin ba sila doon. Sumigaw ang kasama niya na huwag siyang maging tanga. Ipinaliwanag nito na hindi kaya ni Elder Jane ang ganitong lakas. Siguradong may mas malakas na master doon. Dagdag pa niya, ang tatlong elder ng Qianlong Pavilion ay pabalik na. Mas mabuting bumalik na rin sila at i-report ang nangyari. Mabilis silang umatras at lumipad palayo sa gabi. Habang lumilipad sila, bulong ng isa na sana ayos lang si Elder yun. Samantala, sa mismong bakuran ng labanan, nakatayo si Lei Yuntian. Nakatingin siya sa langit kung saan naglaho ang pagsabog. Sa isip niya, akala niya ay kailangan niyang isakripisyo ang buhay niya para makuha ang atensyon ng elder. Hindi niya inaasahan na matapos niyang pigilan ang elder ng ilang sandali, ang atake ni Zhuo Fan ay papatay sa kalaban ng isang iglap lang. Nanginginig ang kamay ni Lei Yuntian habang iniisip na walang natira. Kahit bangkay ay wala, lahat ay naglaho. Lumingon siya kay Zhuo Fan na nasa malayo. Sa isip niya, napatay nito ang isang elder ng Yuming Valley na nasa Tianzuan stage. Naisip niya na ang munting demon na ito ay napakadelikado. Tinawag ni Zhuo Fan si Old Man Lei. Agad na yumuko si Lei Yuntian at sumagot. Sinabi niyang si Butler Zhuo, kahit anong utos nito ay gagawin niya. Tumingin si Zhuo Fan sa kanya at inutusan siyang bantayan ang pamilya Luo. Sinabi ni Zhuo Fan na aalis siya para ibalik ang babaeng iyon. Sumagot si Lei Yuntian. Nangako siya na kahit isakripisyo pa niya ang buhay niya, hindi niya hahayaang may manakit kina Yunxiang at Yunhai. Sa isip ni Zhuo Fan, sa ngayon ay walang magiging kalaban at naniniwala siyang malapit nang dumating ang mga elder ng Qianlong Pavilion. Naisip niya na sa pag-iiwan kay Lei Yuntian doon, garantisado na ang kaligtasan ng pamilya Luo. Ngayon, pwede na niyang hanapin ang tandang babae nang hindi nag-aalala. Pero para sa kanyang sariling kaligtasan, kailangan niyang dalhin ang isang bagay. Lumapit siya sa damuhan kung saan nakabaon ang kumikinang na lilang sandata. Ito ang level 3 spirit treasure na moon wheel. Pinulot ito ni Zhuo Fan. Ngumiti siya at sinabing hindi masama ito at magiging kapaki-pakinabang. Lumipas ang ilang sandali. Sa gitna ng madilim na gubat sa ilalim ng buwan, may isang lalaking sugatan na mabilis na tumatakbo. Bawat hakbang niya ay mabigat. Ito si Yuming. Humawak siya sa isang puno para hindi matambak. Hawak niya ang kanyang dibdib na duguan. Galit na galit siyang sumigaw ng Zhuo Fan, ikaw na bastardo. Bigla siyang napatigil. May narinig siyang kaluskos. Sumigaw siya ng huminto. Mula sa dilim, lumabas ang isang babaeng may lilang buhok. Si Lei Yuteng ito. Nagulat si Yuming nang makita siya. Sa isip niya, buti na lang at hindi kasama ng babae ang batang iyon. Ngumiti siya at tinanong kung gusto ba siyang pigilan ng ate niya ng mag-isa. Galit na sumigaw si Lei Yuteng. Sinabi niya ngayon ay lilinisin niya ang pangalan ng kanyang ama at papatayin niya ang traidor. Humalaklak si Yuming. Tinanong niya kung traidor ba talaga siya. Sinabi niyang simula pa lang ay hindi naman siya parte ng Black Wines Mountain, kaya bakit siya tinatawag na traidor? Tumingin siya kay Lei Yuteng at tinanong kung sa tingin ba nito ay kaya siya nitong patayin sa lakas nito. Sumagot si Lei Yuteng. Sinabi niyang kahit hindi niya ito mapatay at kahit siya pa ang mamatay, gusto pa rin niyang linisin ang pangalan ng ama. Tinanong niya kung nakalimutan na ba ni Yuming ang kabutihang ibinigay ng ama sa kanila.
Tahimik na tumingin si Lei Yuteng. Sinabi niyang may isa pa siyang gustong malaman. Lumingon siya at tinanong si Yuming. Tinanong niya kung minahal ba siya nito kahit minsan. Tumawa lang ng mahina si Yuming. Tumingin siya kay Lei Yuteng at sinabing isa siyang genius disciple ng Yuming Valley. Kahit mag-asawa pa siya, dapat ay mula ito sa 7 families. Sumigaw siya at tinanong kung paano magiging karapat-dapat ang isang babaeng tulad nito sa kanya. Nang inig ang labi ni Lei Yuteng sa galit. Sinabi niyang kung ganoon ay papatayin niya ito ngayon. Naglabas si Lei Yuteng ng lilang kidlat mula sa kanyang kamay at sumugod. Mabilis na sinalubong ito ni Yuming. Humalaklak siya at sinabing walang silbi ito. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang naganap ng magbanggaan ang kanilang mga atake. Itinaas ni Yuming ang kanyang kamay na may pulang enerhiya at sinabing siya ang papatay kay Lei Yuteng. Sa mismong sandaling iyon, isang pulang sinag ang biglang tumagos mula sa likuran. Tumagos ito diretso sa dibdib ni Yuming. Napasigaw siya sa sakit at tumilapon sa isang puno. Bumagsak siya sa lupa, duguan ang bibig. Gulat na gulat si Lei Yuteng sa nangyari. Tiningnan niya ang maliit na pulang nilalang na lumitaw sa damuhan. Namukan niya ito. Sa isip niya, ito ang blood baby na pag-aari ni Zuo Fan. Napaisip siya kung iniligtas ba siya nito. Napatitig siya sa blood baby at naisip na pinadala pala talaga ni Zuo Fan ang blood baby para iligtas siya. Habang nakahandusay sa lupa, nagmamakaawa si Yuming. Tinawag niya si Lei Yuteng na ate at humingi ng awa. Tinanong niya kung naaalala pa ba nito ang masasayang alaala nila noon. Umiiyak niyang tinanong kung hindi na ba siya nito mahal at kung anong nangyari sa kanya. Malamig na tumingin si Lei Yuteng sa kanya. Sinabi niyang dahil naaalala niya ang lahat ng iyon, mas lalo niyang gustong patayin si Yuming ngayon. Nag-ipon siya ng lilang kidlat sa kanyang kamao at sumigaw na mamatay na ito. Napaatras si Yuming sa takot at sumigaw ng sandali. Bago pa tumama ang atake, isang lilang liwanag ang biglang hamarang sa gitna. Isang malakas na pagsabog ang naganap at napaatras si Lei Yuteng. Nang hamupa ang usok, may isang matandang lalaki na nakatayo sa harap nila. May mahabang puting bigot ito at suot ang pulang damit ng Qianlong Pavilion. Nagulat si Lei Yuteng at tinawag itong Elder Jane. Tumingin si Elder Jane kay Yuming na sugatan at galit na nagtanong kung paano ito nangyari. Tinanong niya kung kumusta na ang plano. Umuubo ng dugo si Yuming at halos hindi makapagsalita. Sinabi lang niyang plano. Inis na sinabi ni Elder Jane na sige, bumalik na lang muna sila mamaya. Pero bago iyon, lumingon siya kay Lei Yuteng. Ang kanyang kamay ay biglang naging parang sa halimaw. Sumigaw siya na kailangan muna niyang patayin ang babaeng ito. Nagulat si Lei Yuteng at napaatras habang papalapit ang dambuhalang kamay ni Elder Jane. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.